Kung gusto po ninyong tumpak na mahulaan kung gaano kalakas katalas ang isip at kaliksi ang isang tao, pagtuntong nila sa edad na 70 o 80 pakiusap, kalimutan po muna natin ang mga laboratory results na puno ng mga numero ng kolesterol. Kalimutan muna natin ang nakakatakot na numero sa inyong weighing scale tuwing umaga. Sa halip, tingnan po natin ng malalim ang isang himala ng biology na kasalukuyang nangyayari sa loob mismo ng kanilang mga ugat, ang paggana ng kanilang stem cells. Karamihan sa atin, lalo na sa henerasyon nating mga nakatatanda dito sa Pilipinas, kapag narinig ang salitang stem cells, ang unang naiisip ay mga mamahaling paggagamot, mga ineksyon na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso sa mga sikat na klinika sa BGC o Makati, na tila para lamang sa mga sobrang yaman. Ngunit mga tito at tita, matapos ang halos 15 taon kung pagsusuot ng puting uniforme, walang pagod na pagtatrabaho sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa emergency room at sa preventive medicine, nakita ko ng aking dalawang mata ang isang pambihirang katotohanan na ibinigay sa atin ng may kapal. Ang inyong katawan sa mismong sandaling ito ay mayroon ng taglay na isang hindi matutumbasang kayamanan. Higit sa 70 milyong orihinal na stem cells na tahimik na naghihintay na gisingin. At ang pinakakamangha-mangha sa lahat, ang mga simpleng pagkain na makikita sa inyong kusina ay may napakalaking kapangyarihan para doblehin ang bilang ng mga mandirigmang stem cells na ito sa inyong dugo sa loob lamang ng 30 araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Victor Castillo, isang doktor na nag-specialize sa emergency medicine at preventive healthcare. Sa mahabang panahon ng aking pagiging doktor, nasaksihan ko kung paano bumagsak ang kalusugan ng napakaraming nakatatandang pasyente sa isang napakalungkot at hindi makatarungang paraan. Dahil dito napagtanto ko ang isang katotohanang dumudurog sa puso naming mga nasa larangan ng medisina. Mula pa noon, itinanim na sa ating isipan ang paniniwalang dapat nating tanggapin na ang pagtanda ay nangangahulugan ng tuluyang paghina, na ang mga pananakit ng kasukasuan, pagbabara ng mga ugat o ang paglapit ng mga malalang sakit ay simpleng parusa lang daw ng katandaan. Ngunit mga lolo at lola, mga tito at tita, ang mga pinakamoderno at pinaka-advanced na medikal na pag-aaral sa mundo ay nagpapakita ng isang ganap na kakaiba at punong-puno ng pag-asang kwento. Totoo na hindi natin mapipigilan ang pagtanda sa edad, ngunit ang paghina ng ating mga selula ay kayang-kayang ibalik at pagalingin. Kailangan ko po ng inyong munting tulong. Nakikita ko po sa mga mensahe at komento mula sa mga nanonood ng aking mga video na hindi nila namamalayang hindi pa pala sila nakasubscribe sa channel na ito. Maaari po bang pakisuri ninyo ito ngayon? Libre lang po ito. Aabutin lang ng 2 segundo at makakatulong ito upang umabot ang channel natin sa mas marami pang taong tulad ninyo, mga taong naghahanap ng tunay at tamang impormasyon sa kalusugan na nakabase sa siyensya. Bago tayo pumunta sa ating mga hapagkainan, unawain muna natin kung ano ba talaga ang mga stem cells. Marami na tayong narinig tungkol dito sa TV, radyo o pahayagan, ngunit iilan lamang ang nakakaintindi kung bakit sila ang hawak ng pinakamahalagang susi para sa isang mahaba at walang sakit na buhay. Isipin ninyo na ang sistema ng stem cells ay isang grupo ng mga pinakamagagaling na inhinyero at construction workers na naninirahan mismo sa loob ng inyong katawan. Noong tayo ay mga kabataan pang edad, 18 o 20 ang grupong ito ay napakarami, punong-puno ng sigla at patuloy na nagpapatrolya, sumusuot sa bawat maliliit na ugat para hanapin ang anumang sira. May nakita ba silang ugat na tumigas? Dahil sa dumi, agad-agad nilang gigibain at aayusin ito. Nauubos na ba ang cartilage sa tuhod matapos ang maghapong pagtatrabaho? Agad silang magdadala ng biological na semento para palumpunin at patibayin ito. Iyan ang dahilan kung bakit noong tayo ay bata pa, madapa man tayo ngayon, bukas ay magaling na ang sugat. Magpuyat man tayo sa gabi, paggising sa umaga ay siksik pa rin tayo sa lakas. Ngunit narito ang totoong nangyayari kapag tayo ay tumuntong na sa edad na 50 o 60.
Ang mga tapat na manggagawang iyon ay hindi naglaho o nawala. Ang buong 70 milyong miyembrong iyon ay nakatago pa rin sa loob ng inyong bone marrow, utak ng buto. Gayunpaman, dahil sa bigat ng panahon, maling pagkain at pamumuhay na puno ng stress, unti-unti silang napagod, nag-strike at nag-hibernate o natulog ng mahimbing. Imbes na lumabas sa mga ugat para magkumpuni, mas ginusto nilang manatili sa kwarto. Ang resulta, unti-unting naiipon ang mga maliliit na sira. Walang naglilinis sa mga nagbabara at tumitigas na ugat, walang naglalagay ng langis sa natutuyong mga kasukasuan at walang nag-ayos sa nasisirang mga nerves. Iyan mismo ang pinagmumulan ng pagtanda at sakit. Ngunit may isang maliwanag na pintuan ng pag-asa ang nagbukas. Natuklasan ng medisina na ang paraan para baligtarin ang sitwasyon ay wala sa mga mamahaling kemikal na gamot, kundi nasa ilang pamilyar na pagkain na may kakayahang magsilbing malakas na alarm clock. Gumigising at nag-uutos sa lahat ng natutulog na manggagawang ito na bumangon at bumalik sa trabaho. Maaaring pakinggan itong parang mahika sa isang kwentong pambata, ngunit ito ay bunga ng mga mahigpit na pagsusuri at kalkulasyon ng siyensya. Sa maraming sikat na medical research institutes sa mundo, ang mga siyentipiko ay nagsagawa ng malalalim na pag-aaral at ang mga resulta nito ay yumanig sa mundo ng akademya. Hayaan ninyong ikwento ko ang isang klinikal na pag-aaral sa mga pasyenteng nasa edad 60 na may sakit sa puso. Ito ay mga taong may malalang atherosclerosis. Ang kanilang mga ugat ay matitigas na nawalan na ng elastisidad at ang panganib ng heart attack at stroke ay nakabitin sa kanila na parang espadang handang bumagsak. Hindi sila binigyan ng doktor ng bagong gamot sa puso, kundi inutusan lang silang gawin ang isang napakasimpleng bagay, uminom ng 2 baso ng inuming gawa sa purong dark chocolate na may mataas na porsyento ng kakao araw-araw sa loob ng 30 araw. Ang resulta, pagkatapos ng 1 buwan ay nagpamangha sa buong medical board. Ang bilang ng mga stem cells na umiikot sa dugo ng mga pasyenteng ito ay halos dumoble. Tandaan po ninyo, hindi ito base lang sa pakiramdam na gumanda ang pakiramdam ko. Gumamit ang mga mananaliksik ng pinakamodernong flow cytometry system para bilangin isa-isa ang bawat stem cell sa kanilang dugo. Ang katotohanan ay malinaw sa mga numero. Ngunit ang himala ay hindi natatapos sa pagdami lang ng bilang nila. Ang mga bagong gising na mandirigmang ito ay hindi palutang-lutang lang at tamad. Sila ay parang mga palaso na nakatarget. Paglabas nila sa bone marrow, agad nilang sinusundan ang mga signal ng pamamaga, inflammation at itinutuon ang kanilang buong lakas sa mga ugat na nasira at nagbibitak para simulan ang pag-aayos. Ginamit ng mga doktor ang isang sopistikadong ultrasound na tinatawag na flow-mediated dilation para suriin kung paano bumalik ang kakayahang bumuka at sumikip ng mga ugat ng pasyente. Nakakamangha, para sa mga 60 anyos na pasyenteng ito na may chronic heart disease, ang pag-andar ng kanilang mga ugat ay muling lumakas, naging malambot at madulas na kapantay ng mga taong mas bata sa kanila ng 10 taon. Ano ba ang nakatagong sikreto sa likod ng pambihirang paggaling na ito? Ang pinakabuod ng usapan ay nasa mga mahahalagang compounds na nagmumula sa halaman na tinatawag na polyphenols. At sa mas malalim pa sa pamilya ng polyphenols, may isang supreme commander o pinuno na tinatawag na proanthocyanidin. Kapag kumagat kayo ng dark chocolate na may 70% hanggang 80% na purong kakao, ipinapasok ninyo sa inyong katawan ang isang mataas na dosis ng biological code na ito. Matiyagang dudurugin ito ng inyong sikmura at maliit na bituka at ihahalo sa inyong daluyan ng dugo. Sa mismong sandaling iyon, magaganap ang himala ng komunikasyon ng inyong mga selula. Ang mga maliliit na molekula ng polyphenol ay gaganap bilang mga express mail couriers. Lalangoy sila papunta sa bone marrow, kakatok sa bawat stem cell, at ipapasa ang isang urgent na kemikal na mensahe. Isipin ninyo na para itong isang opisina na nagpapadala ng text message sa milyon-milyong cellphone ng kanilang maintenance crew. Nagsasabing, nasa panganib ang bansa,
may nasirang istruktura na kailangang ayusin agad. Pagkatanggap ng signal ang mga stem cells ay magigising. Babasagin nila ang kanilang mahimbing na pagkakatulog sabay-sabay na lalabas sa bone marrow at mabilis na pupunta sa daluyan ng dugo. At dito lalabas ang pinakadakilang kapangyarihan ng buhay. Ang mga stem cells ay may napakataas na antas ng talino. Pupunta lamang sila kung saan mismong sumisigaw ng tulong ang katawan. Kung namamaga ang tuhod ninyo, pupunta ang mga stem cells sa tuhod para ayusin ang cartilage. Kung may maliit na gasgas ang inyong puso, hahanapin nila ang daan papunta sa puso. Kung ang inyong atay ay nasisira dahil sa taba, pupunta sila sa atay. Ito ang pinaka-orihinal na kahulugan ng pagpapagaling, ang pagpapagaling mula sa pinakaloob, mula sa pinakaugat ng buhay at hindi lamang pagtatakip ng mga sintomas sa labas gamit ang mga pain relievers. Araw-araw ang ating katawan ay nauubos at nasisira. Mula sa simpleng paglalakad, pagbubuhat, paglanghap ng maruming hangin, gaya ng usok ng mga sasakyan sa EDSA, hanggang sa pagtunaw ng pagkain, lahat ng ito ay lumilikha ng mga napakaliit na pagkasira sa antas ng selula. Ito ang normal na batas ng pagtanda at pagkakasakit. Ngunit ang problema ay nagiging malala kapag ang ating repair crew ay nag-strike at hindi nagtrabaho. Isipin ninyo ang bubong ng inyong bahay na may ilang maliliit na butas matapos ang isang malakas na bagyo. Kung may karpinterong magtatakip agad, mananatiling matibay ang bahay. Ngunit kung pababayaan ang daan-daang butas na tumutulo sa loob ng 10 taon, mabubulok ang mga kahoy at babagsak ang buong bahay. Ang pinaka-nagpapamangha at nagpapabilib sa akin tungkol sa mga pagkaing nagpapagising ng stem cells ay hindi lang nila kinakatok ang bone marrow, kundi ginagawa rin nila ang isa pang napakahalagang misyon. Pinapatay nila ang apoy ng pabalik-balik na pamamaga, chronic inflammation na sumusunog sa katawan. Karamihan sa atin ay maling akala na kapag sinabing pamamaga, isa na itong masamang sakit. Maling-mali po ang acute inflammation o biglaang pamamaga ay isang napakagandang reaksyon at biyaya ng ating immune system. Kapag ang inyong apo ay nadapa sa pagbibisikleta at nagasgas ang tuhod, ito ay mamumula, iinit at mamamaga. Iyon ang acute inflammation. Para itong janitor na pumasok para linisin ang magulong kwarto, winalis ang mga bakterya at itinapon ang basura. Ngunit ang chronic inflammation o matagalang pamamaga ay isang hindi nakikitang sakuna. Ito ay kapag hindi na umaalis ang janitor matapos maglinis at sa halip ay sinira pa ang mga gamit sa loob ng bahay. Ang chronic inflammation ay nabubuo kapag ang katawan ay laging na-stress, mataas ang blood sugar o kumakain ng maraming masasamang pagkain. Ang mga pagkaing mayaman sa polyphenol ay parang mga matatalinong switch na pinapahina ang apoy ng pamamaga pababa sa ligtas na level, nililinis ang daan para makapagtrabaho ang mga stem cells. Higit pa rito, inuudyukan nila ang katawan na gumawa ng protina na tinatawag na VEGF na tumutulong patubuin ang mga bagong maliliit na ugat ng dugo. Ang mga ugat na ito ay nagdadala ng sariwang oxygen para diligan ang bawat tuyong bahagi ng katawan, buhayin muli ang mga tissue ng utak na kulang sa dugo at ang mga kalamnan na laging nananakit. Ito ay tunay na isang komprehensibong pag-aayos ng katawan. Ngunit mga tito at tita, ang paglalakbay ng paggising sa mga stem cells mula sa kanilang malalim na pagtulog ay hindi lamang nangyayari ng mag-isa sa loob ng ating mga ugat, kundi kinokontrol din ito ng isang napakahiwagang makina na nakatago sa ating tiyan. Ang ating gut microbiome, mga bakterya sa bituka. Ito ang koneksyon ng buhay at kamatayan na ginagawang prioridad ngayon ng modernong medisina. Ang kakayahan nating masipsip ang mga himalang gamot na polyphenol ay ganap na nakadepende sa trilyon-trilyong maliliit na bakterya na nakatira sa ating bituka. Kapag kumain kayo ng isang dakok ng berries, halimbawa isang dakok ng matatamis na strawberry mula sa Baguio o isang baso ng blueberries, sisimulang pisil-pisilin at durugin ito ng inyong sikmura. Ang mga prutas na ito
ay may napakataas na bilang ng anthocyanin, isang klase ng polyphenol na nagbibigay ng asul-lila at pulang kulay. Sa napakatapang na asido ng ating sikmura, hindi nasisira ang mga anthocyanin na ito dahil protektado sila ng matibay na fiber ng prutas. Ligtas nilang nalalampasan ang apoy ng sikmura at bumababa sa maliit at malaking bituka. Dito na magsisimula ang isang tunay na biological feast. Ituturing ng mga good bacteria sa bituka ang polyphenols bilang isang masarap na handaan. Lalapitan nila ito, ngunguyain, at ife-ferment. Ang proseso ng fermentation na ito ay lilikha ng mga napakagandang sangkap at ang pinakamahalaga rito ay ang short-chain fatty acids, partikular ang butyrate. Madalas tawagin ng aming mga doktor ang butyrate bilang holy water o himalang tubig ng bituka. Ito ang direktang nagsisilbing pagkain ng mga selula sa pader ng bituka at isa ring napakalakas na panlaban sa pamamaga. Ipinakita ng mga mapagkakatiwalaang pag-aaral mula sa Stanford University ang isang hindi matatawarang ebidensya. Ang pagpapanatili ng saganang dami ng butyrate ay kayang magpababa ng chronic inflammation sa katawan ng hanggang 60%. Nakita po ba ninyo? Ito ay isang mekanismong nagbibigay ng dalawang pambihirang benepisyo. Una, kapag nakapasok na ang mga anthocyanin sa dugo, didiretso sila sa bone marrow para gisingin ang mga stem cells. Pangalawa, naiiwan sila sa bituka nagpapakain sa good bacteria para sila mismo ang gumawa ng butyrate na panlaban sa pamamaga. Ang lahat ay perpektong magkakakonekta. Alam po ba ninyo na 70% ng lakas ng inyong immune system ay nasa pader ng inyong bituka? Isipin ninyo ang inyong bituka bilang isang rubber hose. Ang makapal na pader nito ay ang kampo ng militar kung saan nakadestino ang mga puting selula ng dugo, white blood cells at T cells. Ang bakanting espasyo sa loob ay ang tirahan ng mga bakterya. Magkatabi silang nakatira na parang mga magkakapitbahay na pinaghihiwalay lang ng isang manipis na pader. Kapag busog ang mga good bacteria sa fiber at polyphenols, masaya sila kumakanta at nagpapadala ng mga mensahe ng kapayapaan sa kabilang pader. Pagkatanggap ng mensahe panatag na ibababa ng immune system ang kanilang mga armas, hindi sila gagawa ng sobrang pamamaga at gagamitin ang lahat ng kanilang lakas para tulungan ang mga stem cells na ayusin ang katawan. Ngayon, marami sa atin ang nababahala kapag narinig ito. Madalas may nagrereklamo sa akin, Dr. Victor, kung masyadong istrikto at scientific ang pagkain ko, baka magutom ako at magsawa, baka bawal na ang paborito kong sinigang o adobo, at baka kailangan ko pang sukating gramo-gramo ang bawat gulay araw-araw. Hindi po iyan totoo, lalo na para sa mga lolo at lola nating nasa edad 60, 70 na sanay na sa kanilang nakagawi ang pagkain sa nakalipas na mga dekada. Hindi natin kailangan ng biglaang pagbabago sa pamumuhay na parang nagpaparusa sa sarili. Ang mahabang buhay ay hindi nakukuha sa paghihirap na mag-diet kundi sa maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagdagdag ng masusustansya araw-araw. Isang makasaysayang pag-aaral mula sa National Institute on Aging sa Amerika ang sumubaybay sa 2,000 nakatatanda mahigit 70 anyos sa loob ng 5 taon. Hindi nila pinilit ang mga taong ito na mag-istrikto sa diet kundi hinati lamang sila sa mga grupo base sa kung gaano karami ang kinakain nilang pagkain na mayaman sa polyphenol. Ano ang resulta? Ang grupo ng mga lolo at lola na nagpanatili ng ugaling kumain ng 1 o 2 dakok ng berries gaya ng strawberry o blueberry, isang maliit na piraso ng dark chocolate at uminom ng ilang tasang tsaa araw-araw ay nakapagbaba ng 35% ng panganib ng pagkawala ng memorya at pagiging ulyanin kumpara sa mga hindi kumain nito. Hindi lamang ang kanilang isipan ang naging matalas. Ang kanilang mga hakbang ay mas naging matatag at ang kapit ng kanilang mga kamay ay mas lumakas. Iyan ay nagpapadala ng isang napakagandang mensahe. Hindi ninyo kailangang maging isang estriktong eksperto sa nutrisyon.
Ang kailangan lang ninyo ay kusang loob na magdagdag sa inyong araw-araw na hapagkainan ng mga natural na espesyalidad na kayang gisingin ng sabay-sabay ang maraming mekanismo sa pagpapagaling ng katawan. At ang nangunguna sa listahan, gaya ng nabanggit ko, ay ang dark chocolate at ang pamilya ng berries. Huwag po agad isipin na ang tsokolate ay masamang matamis na candy. Ang tinutukoy ko ay ang purong tsokolate na may cacao content na 70% pataas. Masuwerte tayong mga Pilipino dahil may mga probinsya tayo tulad ng Davao na sikat sa pagtatanim ng kakao. Ang mga mapapait ngunit masasarap na tsokolating ito ay malalaking imbakan ng proanthocyanidin. Isang maliit na piraso lang kasing laki ng inyong hinlalaki araw-araw ay sapat na para ma-activate ang bone marrow. Kapag hinaluan pa ng isang maliit na baso ng berries tulad ng local strawberries o blueberry berries, mga prutas na puno ng kulay ng kagalingan, kusang iniaabot ninyo sa inyong katawan ang pinakamalakas na agimat laban sa pagkasira dulot ng panahon. Mga tito at tita, ang paghahanap sa mga himalang gamot na magpapabata sa katawan ay hindi nangangailangan na umakyat tayo sa bundok o maghahanap ng mga mamahaling imported na produkto. Ang mga tunay na nakakapagpabata at nakakapagpagaling na gamot ay mapagkumbabang nakatago sa mga tindahan ng gulay sa palengke o sa supermarket na malapit sa inyong bahay. Pagkatapos ng kakao at berries, ang pangatlong kayamanan na nais kong bigyang diin ay isang inumin na bahagi na rin ng ating kultura, ang tsaa. Maging ito man ay green tea, black tea o oolong tea. Lahat sila ay mga ilog ng kalusugan na pampaligo sa mga selula dahil sa sobrang taas ng katikin nito. Isang malaking pag-aaral sa China na sumubaybay sa halos kalahating milyong nakatatanda sa loob ng 7 taon ang nagpakita na ang pag-inom ng tsaa araw-araw ay nakakapagpababa ng 20% na panganib ng sakit sa puso at stroke at nakakapagpababa ng 22% sa bilang ng mga namamatay sa heart attack. Pinatunayan ng siyensya na ang pag-inom ng 2 hanggang 3 tasang purong tsaa araw-araw ay ang perpektong dosis para ma-activate ang proteksyon ng inyong mga ugat ng dugo. Ngunit may isang nakakabahalang ugali na kailangan kong ipagbawal. Marami sa atin ang paboritong haluan ng condensed milk o evaporated milk, ang tasaa o kape. Sa usapang medikal ito ay isang pagwasak sa nutrisyon. Ang mga molekula ng taba at protina sa gatas ng hayop ay mabilis na lalapit babalutin at itatali ang mga polyphenol sa tsaa, kaya magiging malaking buo ang mga ito na hindi na kayang sipsipin ng bituka. Nawawala ang 80% ng kakayahan ng tsaa na magpagaling. Kung gusto ninyong maging creamy ang tsaa pakiusap, lumipat po kayo sa plant-based milk tulad ng soy milk o almond milk. Ganon din sa purong kape. Ang saganang antioxidants nito ay mawawala kung sobra-sobra ang ilalagay ninyong dairy milk at asukal. Ang pang-apat sa listahan para sa pag-aayos ng selula ay isang napakasimpleng prutas, ang kiwi. Huwag maliitin ang mabalbon at magaspang nitong anyo. Ang kiwi ay isang malaking imbakan ng vitamin C na higit pa sa nakukuha sa orange o kalamansi. Ang vitamin C ang pangunahing sangkap ng katawan para gumawa ng collagen, bumuo ng mga buto at kasukasuan, at magbigay ng liwanag sa balat mula sa loob. Ngunit ang pinaka-nakakamanghang lakas ng kiwi ay nasa manipis at magandang hibla nito, fiber. Sa pagkain lang ng 2 kiwi araw-araw matapos ang eksaktong 24 na oras, ang buong istruktura ng bakterya sa inyong bituka ay magbabago. Ang mga bakterya na nagdudulot ng pamamaga ay mamamatay at ang mga mabubuting bakterya ay mabilis na dadami. Hindi nito pinapataas ng biglaan ang blood sugar at mayroon itong maasim matamis na lasa na napakabuti para sa mga may diabetes. Kasunod nito ay isang pamilyar na masarap na pagkain. Ang mushroom o kabute. Mula sa button mushroom, oyster mushroom na ginagawang sabaw hanggang sa mabangong ginisang shiitake mushroom. Minamaliit noon ng Western medicine ang kabute, ngunit ngayon ay napapabilib na sila dito. Lahat ng uri ng kabute ay may nakakabilib na fiber na tinatawag na beta-glucan.
Kapag kumain kayo ng kabute-ang beta-glucan, ay direktang gigising sa inyong immune system, tutulong na patubuin ang mga bagong ugat ng dugo at higit sa lahat magpapadala ng signal para gisingin ang mga stem cells. Higit pa rito, ang kabute ay may pinakamataas na naitalang ergothioneine, isang magaling na antioxidant na hindi kayang gawin ng katawan ng tao, na ang layunin ay hanapin ang mga tissue na pinakawinasak ng oxidation upang iligtas ito. Mayroon tayong maling akala na kapag niluto ang kabute dahil lumiliit at lumalambot ito, ay nawawala na ang sustansya. Ang totoo, ang init ay binabasag lamang ang matitigas na cell walls sa labas, kaya mas madaling lumabas ang beta-glucan at masisimot ng katawan ang bawat patak ng sustansya. Kung idaragdag ninyo ang kabute sa inyong pagkain, kahit 4 na beses sa isang linggo, magkakaroon na kayo ng matibay na kalasag. Hindi rin natin dapat kalimutan ang ipinagmamalaking prutas ng ating bansa, ang abokado. Ang isang katamtamang laki na abokado ay may taglay na 10 gramo ng fiber, isang bilang na hirap makuha ng iba kahit pagsama-samahin pa ang 3 beses na pagkain sa isang araw. Ang fiber sa abokado ay hindi lang nagpapakalma sa pader ng bituka, kundi tinatanggal din nito ang problema ng constipation na madalas maranasan ng mga nakatatanda. Ang monounsaturated fat, malusog na taba sa abokado, ay kapareho ng makikita sa olive oil na kumikilos na parang biological engine oil na nagpapadulas sa buong cardiovascular system. Kumain ng kalahati hanggang isang buong abokado, araw-araw, walang asukal, o ihalo ito sa salad na may kaunting asin at paminta. At ang panghuli sa ating golden list ay ang pomegranate o granada. Ang bawat butil nito na puno ng katas ay naglalaman ng punikalagin, isa sa mga pinakamatapang na antioxidants. Kapag pumunta ito sa bituka, aayusin ng mga bakterya ang punikalagin para maging urolithin A, isang compound na gumagawa ng malaking pangalan sa mundo ng siyensya dahil sa kakayahan nitong linisin ang energy factories, mitochondria sa loob ng selula, pinapahaba mismo ang buhay ng tao at pinipigilan ang pagtanda ng mga kalamnan. Kahit medyo matrabaho ang pagtatapon ng mga buto, kapag kumakain nito ng sariwa, ang mga biyaya nito para sa isang tumatandang katawan ay hindi matatawaran. Mga lolo at lola, mga tito at tita, ang pag-alam kung aling pagkain ang mga himalang gamot ay kalahati pa lang ng ating paglalakbay. Ang natitirang kalahati at siya ring pinakamahalagang sining ng pagkakaroon ng mahabang buhay ay nakasalalay sa pag-alam kung kailan at paano natin ito kakainin. Ang biological clock, biorhythm ng tao, ay isang nakakamanghang makina. Ang sistema ng pag-aayos at paggawa ng mga stem cells sa ating katawan ay hindi nagtatrabaho ng husto sa umaga habang tayo ay abala, kundi ito ay nagtatrabaho ng may 100% na puwersa kapag tayo ay natutulog na ng mahimbing. Dahil dito, ang ating tungkulin ay punuin ang ating katawan ng sapat na materyales bago sumapit ang gabi. Base sa 15 taon kong karanasan bilang doktor, madalas kong pinapayuhan ang aking mga pasyente na kumain ng kaunting dark chocolate at uminom ng kanilang huling tasa ng tsaa bandang 3:00 hanggang 4:00 ng hapon. Ang oras na ito ay nagbibigay ng sapat na pagkakataon sa katawan para tunawin, sipsipin at ipamahagi ang mahalagang polyphenols sa lahat ng sulok ng katawan, handa na para sa malawakang pag-aayos pagsapit ng gabi. Kasabay nito isang mahigpit na patakaran na hindi dapat kainin ang mabibigat at mamantikang pagkain 3 oras bago matulog. Sa edad po ninyo, kung naghahapunan kayo ng 6:00 ng gabi, ang inyong sikmura ay kailangan ng magpahinga ng tuluyan pagkatapos nito. Kung ang inyong sikmura at atay ay patuloy na makikipagbuno sa pagtunaw ng pagkain buong gabi, mauubos ang enerhiya ng inyong katawan at hindi magagawa ng inyong mga stem cells ang kanilang misyong magkumpuni. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay isang pangunahing kadahilanan din. Ang proseso ng pagpapalit at pag-aayos
ng mga selula ay mabibigo kung tuyot ang inyong mga ugat. Hindi ninyo kailangang magbilang at piliting uminom ng 2 o 3 litro ng tubig araw-araw, pakinggan lang ninyo ang inyong katawan. Kung ang ihi ninyo ay maputlang dilaw at malinaw, senyales iyon na sapat ang tubig sa katawan. Ngunit pakiusap, itigil na po natin ang nakagawiang paggamit ng paulit-ulit sa mga plastic na bote ng tubig, PET bottles, at ang paglalagay ng may init na sabaw sa mga plastic na lalagyan. Ang mga microplastics, maliliit na plastic ay palihim na pumapasok sa ating dugo at utak, hinaharangan ang lahat ng pagsisikap ng ating mga selula na mag-ayos. Bumalik tayo sa paggamit ng mga baso at pitzel na gawa sa salamin o baso-glass at ceramic na nakagisnan natin noon. Ang pinakamalaking hadlang na nakita ko sa libo-libo kong pasyente ay ang pagiging mainipin at kawalan ng pasensya. Marami ang tuwang-tuwa na bumibili ng berries at tsokolate para kainin ng 3 araw at pagkaraang makaramdam ng ginhawa sa katawan ay ititigil na at kakalimutan sa loob ng 1 buwan. Ang paggaling mula sa kalikasan ay hindi tulad ng pag-inom ng pain reliever kung saan matapos inumin ay mawawala ang sakit agad ngunit babalik din. Ang paggising sa mga stem cells ay isang proseso ng matiyagang pag-aalaga. Kailangan ninyong mapanatili ang nutrisyon ng kahit 30 araw ng sunod-sunod para mapansin ang pagbaba ng antas ng pamamaga sa dugo at 90 araw bago talagang maayos at bumata ang buong katawan. Hindi ko makakalimutan ang kaso ni Mang Juan at Aling Maria, mga pasyente na nasa edad 70 at 80 na matagal nang iniinda ang high blood pressure at chronic arthritis. Nang sundin nila ng may tiyaga ang diet protocol na ito, makalipas lamang ang 3 buwan. Bumalik sila sa klinika ko na may mga ngiti. Ang isip nila ay mas malinaw, ang kanilang mga hakbang ay gumaan, ang dati magulong kolesterol at blood sugar ay maayos na bumalik sa normal na antas. At ang pinakamaganda, pumayag ang mga espesyalistang doktor nila na bawasan ang dosis ng kanilang maintenance na gamot. Mga iginagalang kong lolo at lola, tito at tita. Habang tayo ay unti-unting nagkakaedad, tila gusto ng Diyos na tayo ay bumagal para mas makita natin ang halaga ng buhay. Ang pagtanda ay hindi isang malungkot na istasyon ng tren na puno ng sakit at naghihintay na lang sa huling biyahe. Mas mukha itong isang magandang paglubog ng araw sunset kung saan nangingibabaw ang karunungan at kapayapaan. Sa inyong mga kabataan, naubos ninyo ang inyong lakas, nagbanat ng buto mula araw hanggang gabi para buhayin ang inyong mga anak at maitayo ang inyong pamilya. Ngayon na pumuputi na ang inyong buhok at unti-unting humihina ang katawan, ito na ang panahon na dapat ninyong maranasan ang pinakamaingat na pag-aalaga na magmumula sa inyong sarili. Ang ating katawan ay isang dakilang obra maestra na hindi kailanman sumusuko. Ang 70 milyong stem cells sa loob ninyo ay tahimik pa ring gising sa gabi. Hinihintay lang ang senyales ng pagmamahal mula sa inyong mga hapagkainan upang tumayo at protektahan ang inyong buhay. Ang pinakamalalim na aral na natutunan ko sa pagiging doktor na nagpapabuti ng kalusugan ay ito: ang kapangyarihang magkontrol sa kalusugan ay wala sa mga kamay ng doktor, wala rin ito sa mga inireresetang gamot, kundi nasa hawak ninyong kutsara, tinidor, pinggan, at higit sa lahat sa mga pagpili ninyo araw-araw. Ang matiyagang pag-aalaga sa sarili, gamit ang pagmamahal, ang pinakamalakas na gamot upang bumata at lumakas muli ang katawan. Ang tunay na sikreto sa mahaba at malusog na buhay ay hindi binibili ng mahal. Nasa ating mga kamay ang desisyong kumain ng tama at piliin ang mga pagkaing ibinigay ng kalikasan para gisingin ang kakayahan ng ating katawang pagalingin ang sarili. Piliin ninyo ang inyong kalusugan araw-araw. Kung naramdaman po ninyo na tinamaan ang inyong puso ng mga salitang ito at nagbigay ito ng bagong daan para sa inyong kalusugan, pakiusap. Mag-iwan po kayo ng inyong mga saloobin sa comment section. Sa ibaba, i-click ang subscribe button at i-share ang video na ito sa inyong mga matatandang kaibigan at mahal sa buhay. Sama-sama nating itatayo ang isang komunidad ng mga nakatatanda na nabubuhay ng masaya, malusog, kumpleto at puno ng dangal.
Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na yugto ng ating pagtuklas sa medisina.